Kung pagising mo sa umaga ay matigas ang leeg mo o matagal kang nakaupo sa harap ng computer nang halos hindi gumagalaw. Para sa iyo ang video na ito dahil tatalakayin natin ang maikling routine ng pag-unat sa leeg mula basic hanggang komplikadong ehersisyo. Layunin nito na subukan at piliin mo ang pinaka-epektibo para sa iyo. Para gawin ang mga ehersisyo, kakailanganin mo ng upuan o bangkito, kakailanganin mo rin ng sofa at panghuli, isang banig sa sahig para gawin ang isa sa mga ehersisyo. Sige, magsimula tayo. Umupo ng komportable, tuwid ang likod at taas ang dibdib. Magsisimula tayo sa kaliwa, kaya ilagay mo ang kaliwang kamay mo sa likod na bulsa o sa loob ng pantalon mo. Ang layunin ay ibaba ang balikat na yan hanggat maaari. Ilapit ang kanang tainga niya sa kanang balikat, ilihis ang ulo sa gilid, pero panatilihin ang tingin sa harap. Ayos? Ayoko ng ganito, laging panatilihing nakaharap sa unahan. Mula rito, hihinga tayo. Ilalagay ang kanang kamay sa ibabaw ng ulo at habang humihinga palabas, dahan-dahan nating itutulak ng kaunti lang, sapat lang para mapalapit at maisara ang espasyo sa pagitan ng tainga at balikat. Isa, gagawin natin ito ng 5 ulit. Huminga tayo. Huminga, tanggalin ang tensyon. Huminga palabas, dagdagan ng konting tensyon. Subukang abutin ng mas malayo kaysa dati. 2. Bitawan, tulak. Mas mahigpit, 3. 3, 2 na lang, huminga, pakawala ng tensyon, ilabas ang hangin. 4, huli na ito. Bitawan mo na, mahal. At 5, matinding paninikip, lalo na dito sa mismong punto sa pagitan ng leeg at trapezius, yung karaniwang punto ng sakit. Ayos, siguradong napapansin mo na ang ilang pagkakaiba sa pagitan ng kaliwang bahagi at kanang bahagi. Ilalagay ulit natin ang kamay sa parehong pwesto para sa pangalawang pag-unat para sa levator scapulae. Isang kalamnan na eksaktong nagmumula sa itaas na panloob na anggulo ng homoplato na itong buto na nandito hanggang sa mataas na bahagi ng leeg o cervical. Para dito, ilalapit muna natin ang baba sa dibdib hanggat kaya mo. Pagkatapos, igalaw ang ulo mo para tumingin sa kanang bahagi ng dibdib mo. Handa na ang lahat, ilagay ang kanang kamay sa batok, huminga ng malalim. Habang humihinga palabas, dahan-dahang itulak mang bahagya para mapalapit ang baba sa dibdib. Mas mararamdaman ang paninikip sa likod. Dati ay mas sa gilid ang pakiramdam, ngayon ay mas sa likod ng leeg o kahit sa itaas na sulok ng talim ng balikat. Bitawan natin. Isa. Huminga, pakawala ng tensyon, ilabas ang hangin at idiin. Salamat. 2. Huminga ako, tanggalin ang tensyon, ilabas ang hangin at higpitan. 3. 2 na lang natitira, huminga ako, tanggalin ang tensyon, ilabas ang hangin. 4. Bitawan at itulak papunta sa dibdib. 5. Dahan-dahan kong ibabalik ang ulo ha, maaring mahilo ng kaunti habang ginagawa ito. At natapos na natin ang kaliwang bahagi, malaki ang pagkakaiba kumpara sa kanang bahagi. Palitan natin ng kamay. Ang kanang kamay ko ngayon ay ilalagay ko sa likod, ipapasok sa bulsa ng pantalon ko, ibababa ko ang balikat na yan para mas epektibo ang mga ehersisyo sa pag-uunat. Itataas ko ng maayos, itataas ang dibdib, ilalapit ang tainga sa kaliwang balikat at nakakaramdam na ako ng kaunting paninikip sa gilid ng leeg. Mula rito, ilalagay ko ang kamay ko sa ibabaw ng ulo. Hihinga ako, maglalabas ng hangin at dahan-dahang ididiin pababa, hindi masyado, para maramdaman ang tensyon sa gilid. Bitawan natin. Binitawan natin, tinulak ko ng kaunti, pababa. 2. Bitawan na. 3. Huminga ako, tinanggal ang tensyon, bumugan ng hangin, itinulak pababa. 4. Huling ulit, huminga ako, tinanggal ang tensyon, bumuga ng hangin at itinulak.
5. Dahan-dahan nating ibinabalik ang ulo sa orihinal na posisyon. Maaring hindi galawin ang kanang braso dahil iuunat natin ang angular na kalamnan ng shoulder blade. Tandaan, ibinababa natin ang baba malapit sa dibdib. Susunod, titingnan ko ang kaliwang bahagi ng dibdib ko nang hindi nawawala ang distansyang ito. Ilalagay ang kaliwang kamay sa batok, hihinga muli at ilalabas ang hangin. Sasabayan ko ang galaw at ilalapit pa ang baba sa dibdib. Isa, laging tuwid ang katawan, bumababa sa kanang balikat na yan, ilalabas natin ang hangin. 2. Palalabasin natin ang hangin. 3. Sige, 2 na lang ang natitira. Ilalabas natin ang hangin. 4. At 5. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Balik tayo sa panimulang posisyon. Tandaan, sa bawat pag-unat, kapag naglalabas tayo ng hangin, mas dinaragdagan natin ang hatak. Kapag humihinga tayo ng hangin, dun talaga tayo nagre-relax. Humihinto tayo sa pagpuwersa, humihinto tayo sa paglalagay ng lakas para makapagpahinga ng kaunti ang leeg. Natapos na natin ang angular ng scapula at trapisyo. Susunod, tatalakayin natin ang mga suboccipital na kalamnan na maliit at matatagpuan dito. Nasa gitna ng leeg at bungo, kaya dapat sobrang ingat sa paggalaw para maunat. Ituturo ko sa iyo, okay? Tingnan mong mabuti. Una, ilalayo natin ang baba paatras para itutulak ang ulo paatras para magmuhang may doble baba, gaya ng makikita sa kamerang nasa gilid. Kapag nakuha na natin ang dobleng, baba na yan. Mapapansin mong mas mababa ng kaunti ang boses, ilalapit natin ang baba papunta sa dibdib. Nasa malapit ang baba sa dibdib at ang baba ay paatras, gaya ng ginawa natin sa simula. Hindi pareho ito kaysa dito. Pagdating dito, ilagay ang kaliwang kamay sa panga at ang kanan sa batok, tapos tingnan ang susunod na gagawin. Dahan-dahan nating iniikot, basta sinasabayan lang natin ang galaw ng ulo. Darating sa punto na mararamdaman mo ang pagkapit o pag-igting sa likod ng leeg. Yan ang tama. Ganitong galaw ang kaliwang kamay at ganitong galaw naman ang kanang kamay. Parang gusto mong paghiwalayin ang ulo sa leeg. Ayos na ayos! Huminga tayo ng malalim, alisin ang tensyon, ilabas ang hangin, ipasok ang baba at gawin ang mga pag-ikot. 2. Huminga ng malalim, alisin ang tensyon, ilabas ang hangin, ipasok ang baba, mga kamay sa bato. Ilabas ang hangin, ipasok ang baba, paikot. 4. At 5. Napakaganda, dahan-dahan ulit. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Wow! Matindi ang pakiramdam sa likod ng leeg ko. Ngayon naman sa kabilang panig. Paggalaw pa atras. Ilalapit ko ang baba ko sa dibdib ko, pareho lang ng dati. At ngayon, papalitan natin ang mga kamay. Ang kanang kamay ko ay ilalagay sa may baba. Ang kaliwang kamay ko ay mananatili sa taas. At ang gagawin natin ay ito. Ang kanang kamay ay itataas pataas. Ang kaliwang kamay ay hiilahin ang ulo palayo sa dibdib. Huminga tayo ng malalim. Bitawan na. Saan ko ito mararamdaman? Dito, sa likod ng leeg. Ganda. 1. Huminga ako. Inaalis ang tensyon. Bitawan natin. Fox. Bitawan natin. Bitawan natin. This. Sige, huling 2 na. Palitan tayo. 4. Huling ulit. Palitan tayo. Napakagaling. At 5. Dahan-dahan lang, balik tayo sa panimulang posisyon. Ang ganda ng naging trabaho sa likod. Sigurado akong mas komportable na ang pakiramdam mo ngayon. Ngayon, mag-una tayo ng kalamnang sternocleidomastoid. Isa itong kalamnan na matatagpuan sa harapang bahagi. Hindi ko alam kung nakikita mo dyan. Parang matigas na hibla na mula sa ilalim ng tainga hanggang sa itaas ng esternon o ng clavicular.
Sige, mahalagang kalamnan ito na kadalasang di napapansin. Totoo na, para maunat ang kalamnan na ito, kailangang mag-ingat at sundin ng tama ang tagubilin. Hindi ito kasing dali ng pagtabingi ng ulo, pero subukan mo ito dahil ito ang isa sa pangunahing sanhi ng pananakit ng ulo, lalo na sa itaas ng mga mata. Simulan natin sa pag-unat ng kaliwang bahagi. Umupo ng maayos at tuwid ang likod. Tapos itulak ang ulo paatras, ayos? Kung nasa unahan ng baba, ihila ko ito ng paatras. Ilalapit ko ang kanang tainga sa kanang balikat. Pareho pa rin sa dati, pero ngayon, pansinin ang gagawin ko. Titingin ako pataas sa kisame. Magdudulot ito ng mas matinding pagbanat sa gilid ng leeg. Para mapabuti pa ito, gamitin ang kaliwang kamay para iangkla ang clavicle, ang matigas na buto sa ibabaw ng dibdib, ayos ba? Diyan nagtatapos ang sternocleidomastoid, kaya aantlayin natin ang clavicle, ilalagay ang mga daliri para hindi gumalaw at itutulak pa atras. Itaas ang kanang tainga sa kanang balikat, mararamdaman ng higpit. Ikot ng kaunti ang baba na tila titingin sa kisame at manatili sa posisyon. Panalo! Isa, huminga ako. Mag-relax, ilapit ang kanang tainga sa balikat, ilipat pa atras, bitawan, iikot. Masikip ang tagiliran ng leeg. Dalawa. Bitawan. Bitawan. Tatlo. Sige, huling dalawa, bitawan. Apat. Bitawan. 5. Magaling. Balik tayo dahan-dahan sa simula. Mas maselan, mas mahirap. Tingnan naman natin sa kabila. Ilalagay ang kanang kamay sa clavicle at iangkla pababa. Itulak ang baba paatras ng kaya. Ilapit kaliwang tainga sa kaliwang balikat. Parang may kaunting banat na rito. Abutin natin ang pinakakaya mong mailapit ang tainga na yan. At mula rito, gamitin ang daliri sa baba para tulungan tayong tumingin pataas sa kisame kung saan magkalayo ang pinagkakabitan at pinagmulan nito kaya mas malaki ang banat. Pag-unat sa likod, panatilihin natin. Isa. Ayusin ang posisyon. Baba pa atras, ibaba ang clavicle, kaliwang tainga sa kaliwang balikat, tapos iikot. Tumingin sa kisame. Dalawa. Baba, huwag mong kalimutan. Ikot tayo. Tatlo, malakas ang pagkakabanat sa gilid. Sige, banat pa. El lateral, venga, dos últimos. Ayos pa? Apat. Huling ulit, baba, tainga. At 5. Wow. Ang sarap ng pakiramdam. Tapos na ang nakaupong bahagi, na yon, mabilis tayong pumuwesto sa banig para sa masarap na pag-unat ng trapezius. At sa huli, matatapos tayo sa sopa. Para sa susunod, ito ay mas advanced na bersyon ng pag-unat ng trapezius na nakita natin habang nakaupo dahil ginagamit natin ang bigat ng ating katawan at ang gravity para magkaroon ng malaking pagitan sa pagitan ng tainga at balikat, kaya naman naiuunat ang trapezius. Hindi para sa lahat ang pag-unat na ito. Kailangan mong maging komportable sa all fours na posisyon at kailangan mo ring maging komportable na sumusuporta ng bigat gamit ang iyong ulo. Sigurado akong mas epektibo ito sa iba, lalo na sa may mahinang lakas sa kamay para maabot ang tamang pag-unat. Optimal ito para sa trapezius. Pansinin mo ito, pupunta tayo sa all fours na posisyon gaya ng nakikita mo at mabilis aalisin ang kanang kamay. Unat natin ang kanang balikat para parehong ang kanang balikat at ang ulo ay nakadikit sa sahig. Ang sikreto dito ay may suporta sa balikat at isa pang suporta. Ang distansya ng dalawang punto ang magpapahintulot na maunat ang kalamnan. Ipatong ang ulo at balikat. Kunin ang kaliwang kamay na nakapatong dito at laruin, baguhin ang suporta palabas at papaloob. Maaring bumagsak ang katawan natin sa ulo o leeg na iyon gamit ang buong bigat. Para unti-unting makamit ang paghihiwalay ng balikat, ulo at ang paggunat ng kalamnan ng trapezius. Panatilihin ang posisyong ito ng 30 segundo at sa bawat paghinga palabas, hayaang unti-unting bumagsak ang katawan sa balikat at ulo para sa mas malalim na pag-unat ng trapezius.
Huminga tayo ng malalim. Ang kabilang braso, kung di mo napansin, ay nandito, nakaunat at nakalapat sa sahig, parang patay at walang ginagawa. Ilabas natin ang hininga. Pwede tayong maglaro gamit ang pelvis. Mas pasulong at papunta sa ulo ang pelvis, mas mabigat. Mas paatras at papunta sa paa, mas magaan. Pwede tayong maglaro gamit ang suporta ng kamay. Mas nakasuporta ang kamay para makontrol ang bigat na yan. Nakasuporta ang kamay para bawasan ang bigat. Kapag hindi nakasuporta ang kamay, mas nadaragdagan ang bigat sa leeg. Huminga tayo. Huminga palabas. Sa bawat paghinga palabas, lalong bumabagsak ang katawan sa trapezius. Isara ang ulo para sa mas matinding pag-unat. Kunin dalawa pang huli. Huling-uli. Magaling, dahan-dahan lang. Tulad dati, para makaalis dito, gagamitin natin ang kaliwang kamay at ilalabas ang kanang braso. Kahanga-hanga, habang mas matagal mong hinahawakan ang posisyon, mas malalim ang pag-unat. Siyempre, sa bahagi ng trapezius. At ngayon, subukan naman natin sa kabilang side, okay? Ang kanang kamay ay iaalalay sa sahig. Ibababa ko ang ulo ko hanggang sahig. Hihilig ang kanang balikat para mas makita mo ng maayos. Nakadikit ang kanang balikat ko sa sahig at nakaunat ang braso. Mula rito, igagalaw ko at pababayaan kong bumigat ang katawan ko sa ulo para mas lumalim ang pag-unat. Gagawa tayo ng 5 paghinga dito, sinusubukang sa bawat paghinga ay mas lumayo pa ang balikat at ulo. At madulot ng mas matinding pakiramdam ng pag-unat. 1. 2. 3. 4 na lang ay 4, 5. At 5. Kahanga-hanga, dahan-dahan lang. Mabagal lang, gumulong tayo. Kukunin muli ang braso at hihinga. Ngayon, ilipat na tayo sa 4. Tapos na, ilagay ang ulo na nakalaylay sa labas ng balikat para makuha ang komportableng posisyong pampawala ng pressure na pwede mong gawin sa dulo ng araw. Humiga ka na nakatihaya sa gilid ng sofa o sa kama mo, pareho lang yon. Gagawa tayo ng isang posisyon ng pag-extend kung saan iwan natin ang ulo na halos nakabitin ng sofa. Maaring kabahan ka o mawalan ng tiwala sa posisyong ito. Pero huwag mag-alala dahil dahan-dahan natin itong gagawin at ikaw ang pipili ng tindi. Sa totoo lang, makikita mo na habang mas malayo ang ulo, mas nakalabas ang ulo, mas matindi at mas maraming trabaho para sa pag-extend ng leeg. Ang ehersisyong ito ay inirerekomenda para sa may pagkawala ng natural na kurba ng leeg, ibig sabihin ay pagkawala ng natural na pag-extend ng leeg. Ayos! Pumwesto ka sa gilid sa paraang ang tuktok ng ulo mo ay nakalabas sa sofa o kama. Mula rito, dahan-dahang gumalaw sa gilid gamit ang binti at katawan para umusad gang parang maliit na uod. Dumating ako sa punto na, gaya ng nakikita mo, ang batok ay nagsisimula ng lumabas at dahil dito, bahagyang na-extend ang leeg mo. Pwedeng manatili tayo sa posisyon na ito sandali at mag-relax para makita kung paano magre-react ang leeg. Kung pagkatapos ng 30 hanggang 60 segundo ay ayos ka pa rin, walang kahit anong pagkahilo o sakit na lumalabas, pwede na tayong sumubok ng kaunti pang mas malayo. Babalik tayo sa paggapang na parang uod. Ang ulo na yan ay patuloy na lumalabas, lumalabas, lumalabas. Gaya ng nakikita mo, mas mababa na ang ulo ko ngayon kaysa dati. Kaya mas matindi ang pag-extend ng leeg ko. Panatilihin natin ang posisyon dyan ng ilang sandali, mga 10, 20, 30 segundo.
Huminga tayo, i-relax natin ang leeg na yan. Dito, walang effort na kailangan. Kung maayos ang lahat, magandang pakiramdam, walang hilo o matinding sakit, pwede tayong magpatuloy. Dahan-dahan lang, gumagalaw ako parang uod. At tulad ng nakikita mo, pababa ng pababa ang ulo. Dito, halos nasa base na ng bungo ang gilid ng sofa. Ganyan ang nagagawa ng pingga, nire-relax ko lang ulo ko at hinahayaan bumagsak. At muli, pinananatili ko lang. Gaano katagal? 10, 20, 30 segundo lang, hindi nalalampas. At sinusuri ko. Kung maganda ang pakiramdam, walang lumalabas na sakit, walang pagkahilo, ibig sabihin ay handa tayong magpatuloy. Siguro naintindihan mo na kung paano gumagana ang ehersisyong ito. Tuloy lang. At subukan mo ang iba't ibang antas para sa huli ay halos nakalaylay na ang ulo mo at ang gilid ng sofa ay halos kasintaas ng balikat mo. Ito na ang magiging tamang posisyon. Pwedeng hindi ito kaaya-aya sa umpisa. Mapapansin mong parang napupuno ng dugo ang ulo mo. Siyempre, huminga ka lang, mag-relax ka, pabayaan mong bumagsak ang ulo mo, namnamin mo ang pakiramdam ng paghatak sa level ng leeg mo. Para sa mas matapang, gawin nyo rin ginagawa ko. Ilalagay mo lang ang mga kamay mo sa ilalim mismo ng panga at itutulak mo pa ng kaunti pababa sa sahig na magdadagdag ng mas maraming tensyon. Panatilihin natin ang posisyon. Dahan-dahan nating slide, huminga tayo. Gaano katagal? 5 paghinga ay sapat na, 3 pasabay para makumpleto. Huminga tayo, paalam. Bitawan natin. Sumigaw. Bitawan natin. Kunin natin. At sa bawat paghinga, lalong nagre-relax ang ulo na yan at lalong bumababa papunta sa sahig. Ayos, kapag nakapirmi na tayo dito ng 2, 3 minuto, 5 o kahit gaano mo gusto, kailangan na nating bumalik. At para bumalik, gawin mo rin ang pareho. Hindi ko nire-rekomenda na basta ka na lang tumayo dahil baka hindi maganda ang epekto, pwedeng mahilo ka o sumakit ang leeg mo. Mas maganda kung parang uod ulit, gamitin mo ang mga marmol mo at ang mga binti mo. At dahan-dahan kang bumalik sa kama, dahan-dahan sa sofa na yan, talagang dahan-dahan lang. Makikita mo ring nakasandal na ang ulo mo tulad ng ginagawa ko ngayon. Kapag nandito ka na, magpahinga ka muna ng ilang sandali, mga 2 o 3 minuto kalmado lang. Tandaan mo na nailagay mo ang leeg mo sa isang posisyon ng matinding ekstensyon, kaya kailangan nito ng kaunting oras para makabawi. Tapos na tayo, nakita natin iba't ibang pag-uunat, trapezius, angular ng scapula, subok occipitalis, sternocleidomastoideo, magandang variant sa 4 na paa para sa trapezius, at isang napakagandang posisyon ng extension. Tandaan mo na mula ika-22 hanggang ika-28, live tayong magkakaroon ng linggo para sa leeg 7 araw kung saan matututuhan mo kung saan talaga nanggagaling ang iyong sakit, ano ang mga pinakamagagandang ehersisyo at ano-ano ang mga pundasyong kailangan mong pagtuunan. Hindi lang para maibsan ang sakit, kundi para magkaroon ka ng leeg na parang bakal at hindi ka na muling makaranas ng sakit habang buhay. Libre ito at makikita mo ang mga link sa video description at unang komento. Wala na akong ibang sasabihin, magpapaalam na ako. Umaasang magkikita tayo sa ika-22. Nang Hunyo, kung hindi ka sasali sa edisyong ito, maghihintay ka ng 1 taon bago ang susunod na linggo ng leeg. Isang pagbati, sana'y maibahagi mo ito sa mga nangangailangan at umaasa akong makita ka, live man o sa iba kong video. Paalam mga kaibigan.